And ito pong series na to, we are exploring yung mga unseen strength behind what seem ordinary. Yung mga bagay na tingin natin parang wala, pero sa totoo lang, when you look at the principles, the virtues, yung habits, o kaya yung mga truths dito po, it will really carry a life-changing impact. Today, we'll cover another powerful force. No, pangatlong linggo na natin, and one that definitely bawat linggo po na ating discussion, it is always giving us the potential para i-transform, o kaya it is allowing us to explore the potential para po i-transform nito ang ating mga buhay, yung ating mga relationship, at the same time yung community natin para sa purpose po ng Panginoon. Amen po ba? And we finished discussing about the power of surrender, the power of grace. Ngayon naman po, pangatlong linggo, we will be discussing about the power of perspective. Pwede bang sabihin niyo po perspective? Meron po akong picture dito. Sabi po nito, a teacher daw once showed this. Medyo ginanon ko po yan para lumaki po, no? Pasensya na po kayo. A teacher once held this white sheet of paper sa kanyang klase. And of course, as teacher, tinanong niya, what do you see? Tatanungin ko po kayo, kunyari ako ang teacher nyo, what do you see? White na merong dot. Ano pa ba? Meron pa ba? So, same. So, she smiled and said, interesting. Dahil nakita ni Kuya Serge, dahil siya lang naman po sumagot, hindi lang ang dot, pero ano po? Yung white surface o large white space na nandyan po. Dahil interestingly, marami po, ito lang ang nakikita. Ito lang dot. And sometimes, sa mga bagay o sa buhay po natin, sa mga bagay sa bagay-bagay sa buhay natin, minsan mas madalas na focus tayo so what's wrong? O yung marang wala o naiiba, pero we miss everything that's right. Biro mo ang laki ng puting yan, isa lang ang nakakita. Mamaya, meron kang 3-in-1 na coffee sa akin. Yan. Okay. Isn't that how life often works? Kasi bakit? Minsan we tend to fixate on painful, on the flaws ng buhay, mga problema. We're missing the bigger picture sa buhay po natin. Bilang Kristiyano, ano ang pinaka-bigger picture natin? Yung kabutihan ng Panginoon. Na every day of your life, God is doing something sa iyo. Na hindi natin nakikita, pero you know what? Marami kang mga bagay na ipagpapasalamat sa Kanya. Marami kang mga bagay at reason kung bakit ngingiti ka at patuloy na sasabihin mo, ang buhay ay mabuti. Ang buhay ko ay patuloy na nasa kamay ng ating Panginoon. Marami tayong pagkakataon that we seldom appreciate everything that God is doing. Everything, kapatid. Pero you know what? Pagka talagang intentionally tinignan mo ang iyong buhay, parang talagang sasabihin mo na napakalaki pala talaga ng large white space na yan sa buhay ko na kung saan it signifies the goodness ng ating Panginoon. And here's the point of today's preaching para po sa atin. What you see determines how you live. Dinedetermine ito kung paano ka nabuhay. But more than that, what you see depends on how you see. Malaki ba? Maliit? Impactful ba ito sa buhay mo? O parang wala lang? Hindi, maliit lang yan, pero ito malaki. Pwede po nating mangyari yan. Depende on each of us kung paano natin tinitignan ito at paano natin siya in a way, nginunguya o kaya nginangata o kaya paano po natin pinaprocess ang mga information na ito. Perspective doesn't change our situation. Meron ba sa atin? Di ba? Marami po sa atin na nalangin, marami sa atin na nampalataya, pero may problema pa ba? Meron ba sa inyo na nalangin lang tapos nawala bigla? Ay, galing, nawala ang problema kaagad. Bigla-bigla, meron ba? Baka may ginagawa kayo na hindi ko kayang gawin, papaturo din ako sa inyo. Meron po ba? Hindi, di ba? Kadalasan po nananalangin tayo sa ating sitwasyon, sa ating problema, pero we are believing that God is doing something. Hindi ka na nakatuon doon sa laki ng problema, pero nakatingin ka na sa pwedeng gawin ng Panginoon doon sa pinagpe-pray mo. Kaya nga sinasabi natin, bakit gumagaan? Bakit may mga bagay na pag inilatag mo o inilay down mo sa harapan ng Panginoon, may nangyayari. Hindi mo specifically masabi kung ano yun, pero you know and you know na yung pananampalataya mo at patuloy na expectation mo na ikaw ay ditinggin ng Panginoon sa bawat panalangin mo, nandun po ang ating pong faith, nandun po yung ating pagtitiwala. Hindi ito sine-change ang situation, nandyan pa rin, pero you know what? It changed your direction. Amen? It changed your decision and it changed your posture. Today, we're talking about the power of perspective, how a shift
kung paano po merong movement, may change pagdating sa ating pagtingin or focus can bring strength, peace, endurance, hope, and every victory in the middle of a temporary trials. Tatlong tao ang tanungin mo, kapatid. Same. Halimbawa lang po, pare-parehong problema, walang pang tuition fee. Iba-iba po ang tatlong reply nila. Iba-iba po kung paano nila tignan ang mga bagay at iba-iba po kung paano nila hinaharap ang mga problema na ito. Mainly because nag-iba-iba po sila pagdating po sa perspective. Pero again, the situation, it's the same. Walang pagbabago. Let me read our main passage for today, 2 Corinthians 4:17 to 18. Sabi po, for our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. So we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen, since what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. Dito po sa scripture na binasa po natin, si Paul po ay nasa kalagitnaan ng kanyang suffering. But instead na siya ay ma-down, instead na siya ay mag-self-pity, he offers a radical truth. Ano po ang ino-offer niya? Perspective changes everything. He doesn't deny the fact na merong pain, na may suffering, na merong paghihirap. Hindi niya po pinepretend na everything is easy. Okay lang, kayang-kaya ko kahit sa totoo lang. Pagdating niya sa kwarto, kaya pag mag-isa na siya, sasabihin niya, ang hirap ng dinadaanan ko. Wala pong pretension, wala po siyang dinideny about the fact that he is suffering, but he invites us to view it through a different lens. Hindi po sa point na kung saan titignan natin ito na, naku, grabe, ang laki ng problema ko. Grabe, ang hirap ng problema ko. Grabe, imposible ko itong matapusan o matawiran. It is called redefining. You are looking at the same situation, you are looking at your circumstances, pero nire-redefine mo siya. Ang tanong, paano mo nire-redefine ngayon ang mga bagay na nilalakaran mo? Is it something na beneficial para sa'yo, or magwo-worry ka at sasabihin mo, hindi ko alam, tatanda, magmumukha ka na lang matanda kasi bakit? Nape-pressure at sobrang stress ka sa kinakaharap mong problema. Redefining it, hindi ko po sinabing remove the circumstances, pero you are actually facing o kaya hinaharap mo ang circumstances na yan or situation na yan, pero nire-redefine mo yan. We all face moments that feel crushing. Amen ba? Merong mga moments po na ganito po yung pakiramdam natin. I don't know with you kung ano yung crushing para sa'yo, pero ako, I would say, na naranasan ko na to. Dumating ako sa point na kung saan, alam mo yung panaksak? Knife na sinaksak sa'yo, tapos hindi tinanggal. Of course, wala namang nakaranas dito, pero yung ganun klase ng pakiramdam, hindi mo alam kung saan nanggagaling yung sakit. It's not physical, actually. Something emotional, pero you know what? The pain is so real. Naramdaman at naranasan ko na po yan. Of course, hindi ko i-detalye, pero you know what? I've come to a point na gumigising po ako ng madaling araw, 2 a.m., 3 a.m., paggising ko, yun kaagad ang na dumadating sa isip ko. And alam mo kung ano kaagad ang nararamdaman ko? Pain. And I come to a point, sabi ko, Lord, ayoko nang maramdaman to. Sobrang sakit. Sobrang hirap. Hindi ko alam kung paano ko siya i-go through. Pero you know what? Ito lang ang sinabi ng Panginoon. As simple as this, anak, go through mo lang yan, matatapos din yan. Hindi ako nagtampo sa Lord, kasi bakit? Di niya pinakinggan ng prayer ko. Hindi ako nagalit sa kanya kasi bakit? Lord, napaka-insensitive mo naman. Ang sakit na nga, hindi mo pa alisin tong sakit na to. Hindi po ganun ang pagsabi ko sa Lord. Dahil alam niyo kung anong impact meron po sa akin yung sinabi. Simpleng pagkasabi ng Lord na yon, hindi matatapos din yan. Yun kasimpleng yun. Meaning, hindi siya permanent. Matatapusin ko rin yan, yung pain na yan, mawawala rin darating ang time. And it gives me that kind of faith para talaga sabihin, Lord, yes, masakit man ngayon, dadaanan ko man to, pero matatapos din ito. May mga pain po tayo that seems permanent. Parang tingin natin, ito na yun, wala na. Hindi na siya, wala nang katapusan. Struggle na endless para po sa atin. Pero kapatid, sabihin ng Panginoon, meron yung period, may katapusan yan. Minsan kapag may mga pinagdadaanan tayo sa buhay, ang tanongin dapat daw natin sa ating mga sarili, what if the greatest battle isn't around us, but it is within? Nandun pala sa loob. It is within how we see things sa buhay po natin. Bakit kaya yung ibang tao sasabihin, yan lang ba problema mo?
Di ba? Medyo yes, sabihin ko po, no, pagka sinabi sa iyo, yan lang ba ang babaw naman ng problema mo? Mukhang insensitive yung nagsasalita, pero you know what? It depends upon how you perceive things. Kaya nga minsan, pagka wala kang sasabing maganda, tahimik na lang po tayo. Pero you know what? May iba't ibang klase po tayo ng pagtingin sa mga bagay-bagay. And this is yung tinatawag o pinag-uusapan natin ngayong umagang ito. Because when we see with eternity in mind, even the heaviest burdens become light and momentary. Sa binasa po natin, sinabi yon, easier said than done, napakadaling sabihin, pero kapatid, ito ang katotohanan na pwede mong tayuan at pwede mong kapitan. That's the power of perspective. The power of perspective isn't just about seeing differently. It's about seeing deeply. Wow, di ba? Parang hindi pala, tingnan ko lang, okay, pangit kasi sa unang tingin ko, pero sige, differently daw. Okay na rin, maganda na rin naman. Pero seeing it deeply. Ibig sabihin po, you are not just merely changing the angle para tignan kung saan mukhang payat yung tao o kung saan mas mukhang maganda o di ba may mga tao ganun mas maganda ang left ko kaysa sa right ko, kaya dito ako lagi nagpapapicture. May mga ganun po, alam na alam nila, aangguluhan lang nila ang kanilang mga sarili. Hindi lang pala mere angling o yung paglagay ng angle sa yung pagtingin. Pero it's about transforming your outlook. It's more it's not about just positive thinking na yes, magiging positive ako sa mga bagay na to. Pero you are having this ability na interpret ang mga nangyayari sa buhay mo in the lens of God's eternal truth. Anong sabi ng Biblia? Ano ang sinasabi ng Lord? Ano ang malinaw at klaro na pwedeng mag-guide ako sa sitwasyon ko ngayon? Magulo? Hindi ko alam kung anong gagawin ko? Confusing para po sa akin. Pero di ba pupunta tayo sa word ng Panginoon, sasabihin natin, Lord, guide me, help me, dahil nandun naman talaga ang kasagutan. It's the difference between looking at life on a surface as to suppose on discerning what God is doing beneath. Meron tayong mga bagay na hindi natin nakikita, pero kapatid, pagka patuloy mo talagang sinik ang Panginoon, alam mo may ginagawa siya sa iyo. Marami sa atin, sasabihin natin, para naman walang nangyayari. Kahit na anong pagpapayat ang gawin ko. Kahit na anong gawin kong hindi pagkain ng ganito, ng ganyan, wala naman. Pero di ba magugulat ka, ang dami na nagsasabi sa'yo, oh, pumapayat ka. Sana all. Hindi po yun na, hindi po ganun. Pero di ba parang magugulat ka na lang, may nagsasabi na sa'yo nun. Because merong change, meron pong nangyayari kahit mukhang wala. Today we'll uncover 3 principles of power of perspective. Number 1, sabi po dito, pain is real but it's not final. Amen po? Your suffering has a shell life. Ang ganda ng sinabi ni Pastor Raymond when he mentioned this. But God's glory doesn't. Ano po yung shelf life? Ibig sabihin po nito, it's an expiration date. So hindi lang pala siya sa pagkain o sa mga beauty products, may expiration date. Pero alam mo, pati pala yung suffering, challenges, problem, hardship natin, merong expiration date. Amen? Your pain won't last forever. You may feel heavy, pero ngayon lang yan. It's not permanent. God promised that every trial has an end, pero yung glory, yung growth, yung purpose na gustong ibigay ng Panginoon sa'yo o dalhin ng Panginoon sa'yo dahil sa pinagdadaanan mo, it will last forever. What you're going through is passing, pero kapatid, kung ano ang ginagawa ng Panginoon sa'yo will remain. That's why when we look previously sa ating buhay, yes, makikita natin na gaano tayong ka-immature nung time na yon, gaano tayong kawalang laman nung time na yon, pero you know what? There's only one thing na makikita natin, sobrang faithful ang Lord noon, ngayon, magpakailanman. Ate Mel, medyo kampo. Di po ba? Ayun lang ang nakikita natin because lahat yan nagpapas. Baka nga, pag tinanong ko kayo meron kayong mga sitwasyon sa buhay nyo na nakalimutan nyo na. Mga problema na alam mo yung parang, talaga ba, dumaan ba tayo dyan? May mga ganun, si Raymond po, tinatanong ako ng pag ganyan. Oo, dad, yung mga ganyan, sinasabi ko pa sa kanya, minsan nag-aaway pa po kami. Kasi nakalimutan niya na. Meron naman mga pagkakataon, ako naman na nakalimut, siya naman very, very fresh yan sa kanya. Pero you know what, one thing for sure, God enable us para maging victorious sa mga sitwasyon na yon.
2 Corinthians 4:17, for our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. Sabi po dito, si Paul po, hindi niya po minimize o kaya po ina-underestimate o sobrang niyang dina-downgrade ang mga pain na nararamdaman natin. And he doesn't call it easy, pero ang tawag niya po, temporary lang yan, kapatid. Panandalian lang. Just may season lang, meron lang panahon na dabaybayin ka, pero hindi siya forever, hindi siya permanent. When you place it on the scale o kaya sa timbangan, yung bigat ng problema mo, naku, hindi mo lang alam, Eileen, kung anong problema ko, gaano kabigat, hindi mo lang alam kung gaano kalaki, hindi mo lang alam kung gaano talaga kahirap daanan ang mga bagay na yan. Ang tagal na niyan. Pero sabi po dito, kahit kumuha ka ng timbangan, yun daw glory, eternal glory na piniprepare ng Panginoon sa pamamagitan ng sitwasyon na yan, hindi natin kayang ikumpara. Romans 8:18, I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. Kaya lang likas sa ating mga tao kasi, mainipin tayo. Hindi natin kayang talagang hintayin yung glory na gustong i-reveal ng Panginoon sa atin. 10 minutes pa lang tayong nahihirapan, umiiyak na tayo, nagrereklamo na tayo kay Lord. What if 10 years pa bago sagutin ng Lord ang panalangin mong yan, kapatid? Pero isa ang sure na alam ko, the glory will definitely be revealed to us. Imagine a potter. Shape niya po yung clay, di ba? Tama po, di ba? Nakakita na po ba kayo ng pottery. Sa pottery, meron na ba? Nakakita na ba kayo? Saan ba yan? Baguio? Ha? Anyway, saan man po yan, alam nyo na yan. Basta ako, pottery. Yun lang. Anyway, di ba, inaano po yan yung kung paano hulmahin o hubugin nung potter. Yun. And definitely, pag natapos po yan with every artistic and creative way nung potter, ang gagawin niya po, di ba, hindi niya naman agad-agad yan ilalagay para ipakita o i-display. Di po ba? Kasi bakit? Malambot pa po yan. Malambot pa po yan, tapos talagang sobrang, alam mo yun, talagang pag medyo hindi ka maingat, babagsak po talaga yan. So anong ginagawa po after po niyang ma-create yung gusto niya sa clay? Definitely, lalagay niya po to or ipa-place niya po ito into a kiln. Sa oven or yung heated na or talagang sobrang init po na furnace where the clay is exposed to intense heat. Hindi naman po nagsasalita yung clay, hindi naman po yung magsasalita. Pero you know what? I-compare natin ang sarili natin dyan. Talagang sasabihin natin, sobra na to. Hindi ko to mabebear, sobrang init. Punishment ba to pagdating sa akin? Yun ang sasabihin ng clay. Kasi biro mo, ginanon-ganon ka. Pag nagkamali, uulitin ulit. Uumpisahan ulit sa umpisang-umpisa. Lalagay ka na naman sa ganyan. Tapos ihuhulma ka na naman. And then ngayon, ilalagay ka naman sa intense heat. Sobra na to. Pero you know what? Para sa potter, it's the final stage. And it's the final stage that transforms something fragile into something strong and lasting. And at the same time, without the fire, the vessel would remain weak, easily broken, and unfinished. The fire doesn't actually destroy, it reveals its strength and secure its purpose. Kapatid, mahirap man sabihin o mahirap man pa talagang sabihin sa bawat isa sa atin, pag dinadaanan natin ang mga challenges at mga pagsubok sa buhay po natin, may gustong ilabas ang Panginoon sa atin. May gusto siyang i-form. May gusto po siyang i-develop sa bawat isa po sa atin. Your suffering is not pointless. It's part of the process. Process ng pagpe-prepare ng Panginoon sa iyo. And God doesn't waste your pain because kaya niyang gamitin ang pain na yan to build something in us, to shape us, character natin, i-deepen po yung compassion natin, i-build ang courage natin within you. And you know what? Hindi lang pang sarili natin na tayo ay mapapalakas na dahil pagdating ng panahon, you can use it to testify to others dahil yung same situation na pinagdaanan mo will definitely be a life-changing impact doon sa pagsisharean mo. Kaya kang gamitin ng Panginoon. May preparation lang siyang ginagawa. Sometimes we really have to trust the Lord sa process niya. Hindi man natin maintindihan, nasasaktan man tayo, umiiyak man tayo, pero you know what? When fire ends, what comes out is something more beautiful,
more useful, and far more enduring than it was ever before. Psalm 35, sabi po dito, weeping may stay for the night, but rejoicing comes in the morning. Gusto kong kumanta. Even if you cannot see the fruit, yet something is growing in the dark. And you know what? It is something eternal. Yan ang maganda po. Some of you are in furnace right now, but take heart, kapatid. Wag kang masyadong, alam mo yun, yung itapon mo na yung towel mo at mag-give up ka na because ang Lord ay nandyan, hindi pa siya tapos sa'yo. When the fire is over, you will come stronger, refined, and ready for the glory He has prepared for you. Remember last week, di ba? Sabi doon, yung pen na nasa kamay ng shame, because of the power of grace, kukunin to ni Grace. Bakit? Magre-rewrite siya ng bagong story. You have a new life. Natatahakin at binubukas ng Panginoon, ina-unfold ng Panginoon para po sa atin. Hindi buhay na punong-puno ng problema at hanggang dun lang, pero definitely punong-puno po ng problema, yes, pero marami pong victory, marami pong katagumpayan, marami pong pagkilala at pagkita at experience ng goodness at faithfulness ng Diyos sa buhay po natin. Pwede po bang palakpakan natin ang ating Panginoon? Number 2, what you focus on shapes what you feel. Sabi po dito, what you magnify will multiply in your life. I love what Pastor Raymond said last night. Sabi niya, pagka ang iyong minagnify ay puro galit, anong mag-multiply? Galit din po. Kapag ang magnify mo, puro tampo mo, yun din ang mag-multiply sa'yo, puro walang katapusan ng tampo mo. Reklamo, ay naku lahat, makita mo kahit na nananahimik yung tao, magre-reklamo ka na magre-reklamo. Pero pag yan, pagmamahal, pag yan, forgiveness, pag yan, goodness ng Lord, yun naman ang imumultiply din natin sa ating mga buhay. Sana makita po natin yan. Ako po, nung sobra po talaga akong warrior po talaga kasi ako dati. And ang napapansin ko po talaga, parang ang pangit ng buhay. Kasi puro na lang po ako worry, puro na lang po ako sabi ng ganito yung buhay, ganito yung ganyan, walang maganda. Pero nung natutunan ko that I need to be appreciative ng mga bagay na ginagawa ng Lord kahit maliit, natutunan ko naman pong tignan ang buhay ng maganda, makulay. At kahit wala, alam ko meron. And true enough, God is faithful dahil meron talaga. Meron talaga siyang binibigay. Fixing your eyes isn't just about sight, it's about focus. Saan nakafocus ang tingin mo, kapatid? Baka dun sa pangit na bigote, baka dun sa pimple nung kausap mo. Di po ba? Baka tingnan mo naman kung anong sinasabi niya. 2 Corinthians 4:18, so we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. Ang maganda po dito, very interesting, Greek word for fix is eskopeo. Ibig sabihin daw po is to look at, observe, contemplate, to fix one's gaze or attention upon, to take aim at, to consider attentively. And the root word na scope, like microscope, like telescope, yan po yun, di ba? Pag sabi nila, yung daw microscope is yung minamagnify mo yung mga hindi makitang mga bagay, pero pagka minagnify mo, makikita mo siya. Ano yung bakterya, paano yun, ganun po, di po ba? Pero pag telescope naman, yung malayo, parang pag minagnify mo o tiningnan mo siya sa telescope, lumalapit, lumalaki yung mga bagay na yan. Both of these tools enhance our vision. And sabi po dito, it's not a casual peek ang pag sinabing fix. Na parang tingin lang o kaya tinignan mo lang o tapos na. Pero sabi po dito, it's a lock-in gaze. Naka-lock-in ka, tinitignan mo. Hindi lang po siya nag-i-sneak o passive glance. Pero you know what? Pag sinabing fix your eyes on Jesus, hindi lang pala eyesight. Pero you know what? It's a matter of mindset and your heart naka-fix, naka-glaze, naka-lock-in pagdating po sa kanyang kilos, kung sino ang Diyos, ano ang nature ng Lord, gaano siyang kabuti, hindi kanya iiwan, gaano kanya kamahal. Hindi lang shift sa eyesight po natin, pero it's a deliberate, focused, sustained act of looking. Paul isn't telling us to glance at eternity, he's telling us to scope it out, zero in, and stay focused like a sniper on a target. When life gets blurry, the solution is not to close your eyes,
but to refocus your eyes on what is unseen, eternal, and unshakable. Pagka malabo yung, lalo na sa mga nakasalamin, pag malabo po yung paningin nila, di pilinisin nila talaga yung salamin nila, tapos titignan pa nila kung okay na ba, tapos pag nila, mas luminaw. So salamin ko lang. Some people are spiritually exhausted, hindi dahil po mahirap ang buhay. They are spiritually exhausted dahil po ang focus nila masyadong narrow. Naka-narrow, masyadong makitid. When all you see is the problem, you lose sight of the promise, kapatid. Pag puro problema ang tignan mo, puro problema rin ang kahinatnanan mo. Sa totoo lang po. Pero you know what? Baka mamaya kakatingin natin sa problema, you lose sight of the promise. When life gets blurry, i-refocus daw natin ang ating mga mata o ang ating pagtingin. Let's have that lock-in gaze. Let us have that deliberate way ng pagtingin at patuloy talaga na sabihin natin, hindi lang mata, pero yung heart natin at mindset natin. Isaiah 26:3, you will keep in perfect peace those whose minds are steadfast because they trust in you. Hebrews 12:2, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. For the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Jesus endured the cross. During the time, sabi ko nga, di ba, hindi siya nakatingin sa kung anong mararanasan niyang hirap, yung alam niyang mawawala siya for 3 days, mamamatay siya, alam niya, Diyos siya, and yet, ito ang kanyang parang di ba, parang hindi deserving para kay Jesus na talagang ma-experience niya ng lahat yan. Pero you know what, kung saan siya nakatingin, sa bawat buhay ng kanyang mga lalapit, kaluluwa na lalapit po sa kanyang paanan. At i-declare na siya ay Diyos na tagapagligtas ng kanilang mga buhay. He's not just looking at the first century Christian, kapatid ha, even for us na ngayon tumanggap at patuloy na kinikilala ang Panginoon bilang tagapagligtas natin, kasama po tayo sa picture na tinitignan ng Panginoong Jesus during that time. And that's the joy beyond doon sa pagtingin niya, doon sa kanyang hirap at alam mo yun, the joy beyond it, yung kanya pong susuungin. And mahirap man po ang buhay, pero kapatid, when you look at the greater plan na meron ng Panginoon, o hindi na lang po yung greater plan eh, pag nakita mo kung gaano kakamahal ng Panginoon, I believe magkakaroon ng liwanag ang lahat sa atin. Kahapon, meron pong pinakita si Pastor Raymond na saan kaya, sa BGC po, meron doon na magandang tiles. Na parang hindi siya pang tiles sa labas lang. Ang sabi ko, nasarap sa BGC, di po ba? Sino ba mga, asan ba si Ron? Wala, baka malabi niya kung saan. But anyways, minsan po, nandun po ako, tinitignan ko yun, lumalakad ako. And ang sarap pong laruin niya. You know what ang nangyari sa akin? Tanungin niyo po kung ano, nabunggo po ako doon sa poste. Kasi nakatingin ka doon sa nilalakaran mo, di ba? Hindi ka nakatingin doon sa ano. Sabi nila, minsan ganun daw ang buhay. Nasaan ang focus natin? Problema ba? Hirap ba? O yung temporary na sinasabi o pinag-uusapan po natin dito. When you walk like that, na nakatingin ka lang dito, pero hindi ka nakatingin doon sa at gaze at a fixed point at i-lift mo yung iyong ulo, I think, no, kahit na maayos ang lakad mo, meron at meron mangyayari sa'yo. Katulad nga po ako, nabangga ako doon sa poste. Hindi lamang po yung bangga eh. I think hindi ka rin makakalakad ng straight. Pag nakatingin ka dito, kaya sa umpisa, pero you know what, pag tagal, wala na. Baka ano-ano ka na dyan, parang sabihin, lasing ka. Di po ba? Hindi you walk straighter, hindi po ganun. Pero when you lift your eyes, focus on a distant at a fixed point, you'll walk straighter, your step steady, like works, like life, it's the same way. Ano pong tinitignan natin? Bakit natin nililift up ang ating mga mata? Because we have Jesus. Hindi lang siya kasama natin alongside, hindi lang natin siya kasama on the past, pero even in the future, nandun po siya. It's like when you focus sa camera. Di ba? Pag sa camera, pag finocus mong ganun, lumilinaw kung ano yung finocus mo, and then the rest blurred na po. And dapat alam natin kung ano yung ating finofocus. Kasi magiging mas dominant po yan, mas clearer po siya, bigger po siya, pag yun na ang iyong finocus. Ang tanong, problema ba ang finofocus natin kesa sa promise ng Panginoon? Number 3, the eternal is more real than the visible.
Paul reminds us that visible world is fading. The eternal world is firm, unshakable, and real. Kapatid, itong binabanggit ko actually, alam na po natin lahat ito eh. Maraming beses na natin narinig, maraming beses na natin inaral. The eternal world is firm. Kailangan tumingin ka kay Lord, kailangan above this earth, kailangan fix your eyes sa Lord. Pero kapatid, bakit marami pa rin pagkakataon sa buhay natin na hindi natin na i-apply ang mga truth na ito sa buhay natin? Maraming pagkakataon na talagang sobra pa rin tayong overwhelmed sa mga problema natin pag nandyan siya. True enough, reality bites. Tama po ba ako? Pagka ang realidad nandyan, talagang kinakain ka, kinakagat ka, gutom ka, meron kang mga bagay na alam mo yun, sabi nila, hindi daw mahirapan, pero bakit ang hirap? Ba't ang sakit? Because reality, nandyan po talaga. It's real. Yan yung mga bagay na nakikita mo, yan yung mga bagay na may directly affecting you. 2 Corinthians 4:18, since what is seen is temporary. Sabi nyo nga po, temporary. But what is unseen is eternal. The kingdom of God is invisible, pero unstoppable po ito. You know what? Marami pong mga tao tinatanong, asan ba ang kingdom ng God? Ano ba ang kingdom ng Lord? Sabi nila, anywhere or everywhere you go, basta ang nagre-reign ng Panginoon at will niya ang nagkakaroon ng kaganapan, it's where the kingdom of God. Hindi natin nakikita, pero you know what? It is unstoppable. His promises cannot be seen with our eyes, pero yung puso po natin, kayang-kayang magtiwala sa pangako ng Panginoon. Kaya kapatid, kapag meron tayong dinadaanan, pag meron tayong problema, you have a choice kung ikaw ay maniniwala o magtitiwala ng buong-buong puso sa sinasabi ng Panginoon o ma-overwhelm ka sa problema o laki ng problema mo. Kailangan natin ng pananampalataya. Faith is not about denying the visible, but it's all about trusting the invisible more deeply. Nandito na naman po yung more deeply, hindi po ba? What is visible? Mga pain, problema, walang pang tuition, sakit, ano pa ba? Anak na problema, asawa na problema, nanay na may sakit, ano pa ba? Kung ano pa pong pwede natin gawin o ilagay dyan. Visible ang mga bagay na yan. Nararamdaman natin, nakikita natin. Nahihirapan tayo, yes. Pero sabi dito, trusting about the invisible. Ano yung invisible? Presence ng Lord, promise ng Panginoon. Hindi lamang po yun, able, yung kayang gawin ng Panginoon ng mga bagay na akala mo hindi niya kaya, pero kaya niyang gawin sa kalagitnaan ng sitwasyon na dinadaanan po natin. That is why in Hebrews 11:1, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ang mundo po natin, we chases after what is instant. Diba? Instant noodles, kailangan yung mga instant na, kailangan yung mabilisan lang sa 7-Eleven, kung saan kailangan mabawi ang gutom ko kahit na ano yan na lang. Hindi lamang po yun, we chases what is visible, what is temporary. Ang gaganda ng bahay mo. Ang dami mong pera. Yung mga nakikita. Pero kapatid, di ba temporary lang yan? Meron po ako nakausap, sabi nila, yung pera mabilis maubos. Tama naman, di po ba? Sino po yung hindi nawawalan dito na ubusan ng pera? Yung nawawalan, hindi naman po, kasi kahit piso, may pera pa rin tayo, di ba? Pero you know what? Yung talagang walang-wala na, mabilis lang yun. Huwag kang magtrabaho, kapatid. May ipon ka, mga, okay na ako sa ipon ko. Pero huwag kang magtrabaho ng mga ilang araw, magugulat ka yung bank account mo. Sealed. Sana nga po sealed, ano. Pero sabi po dito, we are called to something higher, something deeper. Faith reorients our vision, helping us lift our eyes beyond what's fleeting to what's forever. Kayong mga eternal na bagay, dapat po talagang i-embrace natin. That's why Paul reminds us in Colossians 3 to set your mind on things above, not on earthly things. Just because we cannot see things, hindi sila totoo. Yung hangin po, di po ba, pag init na init ka, tapos bigla yan dumampi sa'yo, para sa'yo mo, ay, salamat. Hindi mo man nakita, pero you know what? Naramdaman mo. Sobrang naramdaman mo yung power, yung effect, undeniable. Ay, ang sarap ng hangin. Saan po ba may hangin? Minsan pumipito-pito pa yung iba para mahanginan. Tama, totoo po ba yun? Yan ang tanong bigla, no? In the same way, roots grow underground long before any fruit appears. Nagulat po ako kasi may marami pong mga puno ng mangga doon sa amin. At you know what? Pagka po tag-anin na,
Talagang ano yun, pwede kang bumili ng kain-kain na mangga at masarap po ang mangga nila. You know what, may nagtanim po once, hindi ko alam kung gaano katagal, pero may nagtanim po ng mga mangga na yan, ang puno ng mangga na yan, and ngayon tayo nagbe-benefit sa kanila. And during that time, hindi, ewan ko kung sarap ng mangga kung to, kala ninyo, hindi po, di po ba? Meron siguro siyang in mind, business nila yan or whatever, pero you know what, apo-apuhan, sila po ang nakakita ng puno na umusbong na yan. Maybe, naabutan nila, pero whatever it takes, alam ko po na ganun ng katanda ang mga puno na yan. Growth often begins in hidden places. God is at work beneath the surface. Behind the scene, kumikilos ang Panginoon sa buhay mo. His unseen hand is always moving even when we cannot trace it. Dahil yung mga invisible, hindi po yan imaginary, it's real. Lalo na po when it pertains pagdating po sa Panginoon. I think this is an invitation para po sa atin na i-shift natin ang focus natin from what is destructive o kaya distraction dito sa mundong ito to the realities of heaven. Dahil, bakit po, where your focus goes, yung life mo po will follow. Pagka alam mo kung kanino ka naka-align, kung kanino ka naka-position, alam mo kung kanino ka naka-abide, alam mo kung kanino ka sumusunod, alam ko po na yung buhay natin ay patuloy na magre-reflect kung sino man po ang atin pong kinakapitan. As I close, I want to bring us to one of the most familiar stories in the Bible, Numbers 13:27-33. Hindi ko na po babasahin, pero I think alam na po natin lahat ang nandito. Sabi po dito, imagine 12 men sent on the same mission. Sabi niyo nga po, same mission. They walk the same path, see the same giants, taste the same fruit, but when they return, they give two completely different reports. The 10 of the spies said, yes, the land flows with milk and honey, but the people are powerful. The cities are too big. The giants are everywhere. Sabi dyan, we look like grasshoppers in our own eyes, and they saw us the same way. Di ko alam kung bakit niya nasabi to. Tinanong niya kaya yung giants, ano tingin mo sa akin, grasshopper? Di po ba? It's just his perspective. Itong 10 spies, ito yung pagkakatingin nila sa kanila. Mukha kaming grasshopper. I-compare kung gaano sila kalalaki. Masarap, maganda sa promised land na yan, pero kapatid, ang laki ng mga giants, hindi natin kaya yan. But two of them, Joshua and Caleb, had a different spirit. They said, if the Lord is with us, we can certainly take the land. Grabe po ang difference ng kanilang perspective. I love what Pastor Raymond used as a powerful illustration last night. Medyo pinalish ko lang po ng konti, pero sabi daw ni Caleb at saka ni Joshua, asan yung malaking giants? Tingnan ko nga, ang liit naman ng giants na yan eh. Mas malaki naman ang Diyos ko dyan. Sometimes you have to look at your problems like that because you have a big God. Kayang gawin ng Lord ang lahat ng bagay sa buhay mo, lalo na kapag ikaw ay naka-align sa Kanya. Lalo na if you are in the midst of doing the very will of God. Lalo na kung ano man yung mga pinagdadamong hirap, kahit lahat in opposition sa'yo, pero kapatid, when you heard the word of the Lord, katulad ng sinabi natin sa last Wednesday, di ba? When we hear the Lord come, kahit na po malakas ang bagyo, kahit na malakas ang alon, you will step out of the boat and you will say, yes Lord, I will come because you say, you come. If you have a word from the Lord, kapatid, you have all the confidence para gawin ang mga bagay na yan, regardless gaano man ka-imposible yan. Same land, same facts, different focus. 10 saw defeat, they saw giants. They saw themselves through the lens of fear and inadequacy. Hindi ko to kaya. They let what was seen, yung giants, yung wall, yung danger, it dominates their perspective. Pero kapatid, yung dalawa, they saw destiny. They saw through the lens of faith. They remembered the past goodness, faithfulness ng Lord sa kanila. And they trusted His promises. They saw God. The problem wasn't the giants in the land, it was the giants in their perspective. Fear had become their focus. Yes, hindi nila problema ang land, hindi nila problema ang giants, ang problema nila kapatid, perspective nila. Hindi natin kaya.
Ang lalaki ng giants. Wala tayong panama dyan. Huwag na tayong tumuloy. Balik na lang tayo doon sa pinanggalingan natin. Pero hindi yun ang plano ng Lord. Amen? Let me ask you this morning, what lens are you looking through today? Kamusta yung paggamit mo, kung anong scope pagdating sa problema mo o pagdating sa kung gaano kalaki ang Panginoon? Are you focused on what's seen or what's unseen? Are you fixated on what is lacking or kung gaano ka able o more than enough ang Panginoon sa buhay mo? Are you living by fear or walking by faith? What you see will determine how you live. Amen po ba? Pwede po bang tayo tumayo? I believe today God is inviting us para po i-lift ang ating eyes to look at things differently sa buhay po natin. And hindi lang po yun, to see things deeply sa ating mga buhay. Kapatid, maraming plano ang Panginoon sa iyo. God is not saying, don't ignore the giants. God is saying, huwag mong i-deny ang mga pain na nararamdaman mo. Yung mga escape, pwede mong gawin, pero at the present, you have to come up and say, haharapin ko ang mga problema na to. Bakit? There's glory that will be produced sa pamamagitan ng mga pagkakataon na yan. Hindi lang po yan. Remember, God is the one who can defeat the giants. And lastly, hindi lang po yun. Leave it with eternity in view. If you've been overwhelmed by the problem, by big giants in front of you, by kalakihan o kataasan ng wall sa harap mo, kapatid, now is the time para sabihin mo, Lord, baguhin mo yung perspective sa buhay ko ngayon. Kaya mo makita kita sa pamamagitan ng pagtuloy na pagtingin ko sa iyo at pag-fix ng aking mga mata. And if this is what you want to tell the Lord right now, I want you to raise your hand and tell the Lord, Lord, I want you to change my perspective. I want you, Lord, na ikaw ang mas malaki kaysa Panginoon ang mga problema pinagdadaanan ko. Lord, gusto kong makita at maranasan, Panginoon, kahit na mahirap, Lord, ang mga promises mo ay nangyayari sa aming mga buhay, Lord God. Lord, gusto kong maranasan na kahit na ako yung umiiyak sa problema, Panginoon, pero Lord, ang pagmamahal mo ay patuloy na nag-uupapaw sa aking buhay. Salamat sa strength. Salamat, Lord, sa purpose mo. Salamat sa buhay mo na patuloy mong sinibigay sa akin. Lord, we continue, Lord God, to say, be with us. Be with us, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. You are worthy. You are worthy, Lord God. Thank you, Lord. We will worship you, Jesus. Salamat po. Thank you, Lord. Sa lugar na ito, taas natin ang pangalan ng ating Panginoon. Come on, let us pursue in worshiping Him. Oh, glory, Lord God, belongs to you. Salamat po, Panginoon. Hindi na kami matatakot, Panginoon, but Lord, we will just rely more on you, Lord God. We will look to you, Panginoon, and we will say, thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord God. Thank you, Lord Jesus. Let me pray for you. Lord, desire ng aming puso, Panginoon, to have this kind of view, Lord God, to have this kind of perspective that is eternal, Panginoon. Kaya mo, Lord God, na sa kalagitnaan ng unknown at mga unseen na mga bagay sa buhay namin, kaya mong magkaroon kami, Lord God, ng tiwala kung paano ka kumikilos, Lord God, sa mga pagkakataon na ito, Lord God. Lord, wag mong i-allow na, Lord, kami ay maruled, Panginoon, ng mga bagay na nakikita lang namin, nakikita ng aming mga mata, Lord God. Kaya mo, Lord God, that we will choose, Lord God, to just trust in you, Lord God, believing, Lord God, that you have greater plan para sa amin, Panginoon. Lord, allow us, Lord God, to choose faith over fear, Panginoon. Hayaan mo, Lord God, na makita namin, Panginoon, ang mga bagay na patuloy mong ibinubukas sa amin, Lord God. Matuto kaming maghintay, Lord God. Matuto kami, Panginoon, na baguhin, i-redefine ang aming outlook, ang aming perspective. But Lord, allow us, Lord God, to look more closer, Lord God, sa iyo, Panginoon. Closer, Lord God, sa iyo. Patuloy, Panginoon, na ikaw ang maranasan namin, makita namin, Lord God, na yes, Panginoon, there's reality ng mga problema, pero Lord, hayaan mong mag-rest kami, Lord God, not on the fading, Panginoon, but Lord, on what will last forever, Lord God. Salamat sa presensya mo, salamat, Lord God, sa encouragement mo, salamat, Lord God, sa hope, salamat sa peace, salamat sa victory, Panginoon, na ibibigay mo sa amin, Lord God. We want to thank you and to glorify your name, Lord God, and we say, Lord God, allow us, Lord God, to renew our perspective, Lord God, as we continue, Lord God, to align ourselves before you, Lord God. Tulungan mo kami, Lord God, na makita ka namin, Panginoon, sa lahat ng sitwasyon ng aming buhay. Lord, hindi lang sa mga magagandang bagay ng buhay namin, pero Lord, even in the valley ng buhay namin, Lord God,
maranasan ka namin, Lord God, that you're real, Panginoon, sa aming buhay, Lord God. Your power is true, Lord God. You are continually, Lord God, allow us, Lord God, to see, Panginoon, ikaw at ikaw lamang, Panginoon. Lord, ikaw, Panginoon, ang patuloy na kumilos sa amin, Lord God. Be with us, Lord Jesus. Give us that wisdom, Lord God. And Lord, hayaan mo, Panginoon, na patuloy kaming ma-encourage, Lord God, sa iyong salita at sa iyong presensya sa aming buhay. Lord, throughout the week, ikaw ang mag-bless sa bawat isa sa amin, ano man ang gagawin namin. Ikaw, Lord God, ang patuloy na maitaas sa aming buhay, sa eskwelahan man, sa trabaho man, o kung saan kami pupunta, Lord God. Let it be, Lord God, that your presence, Lord God, will always be so real, Lord God, sa aming Panginoon. We give all praises to you, Lord God. All adoration belongs to you, Lord God. In Jesus' name we pray. All of us will say, Amen, Amen. Isang malakas na palakpak para sa ating Panginoon. And if you want to be prayed for, nandito po ang ating mga prayer leader para po ipag-pray kayo after our service. God bless everyone. We are dismissed po.